Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Bridge na napalabas noong 2020. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax love you. Sa malapit na hinaharap, ang taggutom at pagbagsak ng kapaligiran ay nagtutulak sa Earth sa isang krisis sa antas ng pagkalipol. At pagsapit ng taong 2242, ang sangkatauhan ay umabot na sa kanyang breakpoint. Ang pamahalaan ay naghanda ng napakalaking fleet ng mga sasakyang pangkalawakan upang dalhin ang 300,000 napiling mga nakaligtas sa isang malayong planeta sa isa pang solar system, na nag-iiwan ng higit sa 19 na bilyong tao upang mamatay sa gumuhong lupa. Si Noah ay hindi kabilang sa mga napili, ngunit ang kanyang buntis na kasintahan, si Hailey, ay nabigyan ng lugar. Determinado na manatiling magkasama, bumuo sila ng planong palihim na sumakay sa huling papaalis na sasakyang pangkalawakan, ngunit pilit na pinaghiwalay ng mga gwardya ang mag-asawa at kinaladkad si Hailey papasok habang ang desperadong pulutong ay lumalabag sa perimeter fence. Pagdating sa loob, nakikinig si Hailey habang ang kanyang ama, si Admiral Khan, ay naghahatid ng isang seremonyal na pagbati sa mga pasahero. Mabilis siyang nagambala nang makita niyang buhay si Noah sa mga bagong dating. Ipinakilala niya siya kay Nan, ngunit maingat na itinago ang kanilang relasyon, na inilarawan lamang siya bilang isang taong tumulong sa kanya na maabot ang kaligtasan. Ang bawat pasahero ay dapat ilagay sa cryogenic stasis, mag-iiwan lamang ng ilang mga tripulante, gising, mga gwardya, mga inhinyero, mga doktor, at mga janitor. Si Noah ay nagbalat kayo bilang isa sa mga janitor na nagpapahintulot sa kanya na manatiling may kamalayan. Bago ma-free si Hailey, mamulong siya ng palm at nangakong makikita siyang muli. Sa sandaling natapos ang paglalakbay sa isang iglap, ang barko ay lumuha sa kalawakan patungo sa isa pang kalawakan. Para sa mga nakasakay, ang paglipat ay tumatagal lamang ng ilang segundo. Ngunit para sa Earth, lumipas ang 30 taon, ibig sabihin, lahat ng naiwan ay matagal nang wala. Si Commander Stanley ang namamahala sa pagpapaalala sa lahat na si Admiral Kun ay nasa stasis din at idineklara ang kanyang sarili na gumaganap na pinuno hanggang sa maabot nila ang bagong Earth sa loob ng 182 araw. Ang mga araw ay naninirahan sa mga nakagawiyang janitor tulad ni Noah na nagtatrabaho ng walang pagod upang panatilihing malinis ang barko habang ang iba ay walang ginagawa sa kanilang oras sa paglalaro ng mga baraha. Walang nakakaalam na may nakatagong masama sa anino ng barko na tahimik na nagmamasid sa kanila. Naging kainahinala si Noah nang mahuli niya si Clay at isa pang tripulante na nagpapalusot sa paligid na may mga selyadong lalagyan. Di nagtagal pagkatapos ng mga alarma, si Blair, isang nabigong pagtatangka, ay ginawa upang labagin ang reaktor, na tanging si Admiral Kiernan lamang ang dapat ma-access. Bumaba si Stanley upang mag-imbestiga, ngunit wala siyang nahanap. Pagkatapos ay tinanong niya si Noah kung may nakita siyang kainahinala, ngunit inilihim ni Noah si Clay. Binalaan siya ni Stanley na ang mga radikal na tutol sa kolonisasyon ay maaaring subukang isabotahe ang misyon at hinihimok siyang mag-ulat ng anumang kainahinala. Samantala, nagpapahinga si Shady sa kanyang kwarto habang umiinom ng walang kamalay-malay na may kakaibang nilalang na nadula sa kanyang bote matapos itong inumin. Nagrereklamo siya ng mabahong lasa at pananakit ng tiyan, at hindi nagtagal ay bumagsak siya sa matinding sakit. Sinubukan ni Blue na pakalmayan siya sa pamamagitan ng inumin at sa maikling sandali, makulimlim na steady bago ang kanyang katawan ay marahas na sumabog. Ang asul na asul at ang silid sa dugo mula kay Shady's eye. Nananatiling may isang bagay na lumitaw at umaatake sa asul sa ibang lugar. Natapos ni Noah ang kanyang shift at natitisad sa luwad, hinahalo ang ilang mga sangkap sa isang kakaibang komposisyon, na nagulat sa isang biglaang holographic alert. Si Noah ay pulgas at nabangga ng teka. Nagmamadali niyang binalaan ang Tick na ang Clay ay gumagawa ng bomba para lamang lumitaw ang Clay at ibunyag na ang Tick ay isang kaalyado. Pinasuko nila si Noah, pinusasan at pinilit na inumin ang kanilang mahiwagang likido, na lumalabas na walang iba kundi ang moonshine. Palihim na nagtitimpla ng alak ang grupo ni Clay dahil bawal ang pag-inom sakay. Nang maglaon, ipinagdiriwang ng mga tripulante ang kaarawan ni Ortega na may matinding pag-inom, ngunit nalantad ang kanilang sikreto nang hindi maiiwasang malaman ni Stanley ang tungkol sa alak. Pagkatapos ng party, hinanap ni Ortega si Asul at nakita siyang nag-iisa, ngunit nang lumingon ang Asul, ang kanyang mukha ay napaka-deformed. Hinawakan niya si Ortega at paulit-ulit na inuuntog ang ulo nito sa dingding. Agad na ipinatawag ni Stanley ang lahat. Ang mga labi ni Shadys na pinutol ay natagpuan na may asul na nawawala at nawala si Ortega matapos siyang hanapin. Sinabi ni Stanley na si Blue ang pumatay.
Habang naghahanap, walang nakakapansin ng tik na nakatitig sa reactor na may nakakaligalig na pagkakaayos. Pagkatapos ay natagpuan niya ang asul na hinang na isinara ang quarters ng Admiral at tumawag para sa mga reinforcements. Dumating ang koponan na armado at tinangka ng Clay na mga tuwiran sa asul, ngunit biglang inatake ng asul ang sa iba. Bukas na apoy, puno ng asul na mga bala hanggang sa siya ay bumagsak na patay, ang mga bangkay ay dinala sa infirmary kung saan sinimulan ni Susan ang autopsy. Ikinulong ni Stanley ang natitirang mga tauhan sa kanilang mga silid para sa kaligtasan. Habang sinusuri ni Susan ang bangkay ni Bloke, napagtanto niya na ang katawan nito ay natutunaw mula sa loob, pinalitan ng itim na putik at walang nakikilalang organ. Nang makita ni Stanley ang tunay na nangyari, binuksan niya ang silid ni Clay at tinipon ang grupo upang makipag-usap kay Susan. Ipinaliwanag niya na nilamon ng isang parasito ang lahat ng panloob na organo ni Blow at nakontrol ang kanyang katawan, at ngayon ang parehong parasito ay maluwag sa isang lugar sa barko. Nagsasagawa rin siya ng headcount upang matiyak na walang nawawala, at sa proseso ay nadiskubre na si Noah ay lihim na nagtago sa barko bilang isang stowaway. Hinarap siya ni Stanley, ngunit nang ipagtanggol ni Clay si Noah, nagpigil si Stanley sa parusa at sa halip ay sinaktan lang si Noah sa pagkabigo. Pagkatapos ay pinagtatalunan ng crew ang pinagmulan ng banta at napagpasyahan na ang parasito ay dapat na sinadya na ipinuslit sakay ng isang tao upang sabutahe ang misyon. Napansin ni Tick na wala na ang mga bangkay at biglang sumugod sa silid ang mga reanimated na bersyon ng patay na crew. Itinulak ni Blue sina Susan at Clay sa isang tabi, at kapag bumagsak ang sapatos, si Stanley ang pumalit sa pagbaril. Ngunit nabigo ang kanyang mga bala na pigilan ang nilalang na nagtaas ng kamao upang patayin siya. Si Ortega ay ilang segundo ang layo mula sa pagpatay din kay Noah. Hanggang sa kumuha si Susan ng baril at nagpaputok, ang kanyang pabalat na apoy ay nagtutulak sa likod ng umaatake na sapat lang para makatakas ang grupo. Habang tumatakas sila sa mga corridors, napansin nila ang iba pang mga cabin na nag-unlock ng isang bagay na tanging si Stanley lang ang may kakayahan, na nangangahulugang si Stanley mismo ay naging isa sa mga nahawahan at pinangungunahan niya ngayon ang undead na mahawahan ang iba pang crew. Nagtago ang grupo ni Clay sa loob ng Moonshine Room. Kapag dumating ang mga zombie para sa kanila, natuklasan ni Clay ang isang tagahagis ng apoy at sinunog ang mga umaatake upang maging abo. Ang sistema ng pagsugpo sa sunog ay nagpapagana sa pagpuno sa mga koridor ng makapal na fog at ginagawa itong mahirap makita. Kapag nawala ang usok, ang mga nakaligtas ay umalis sa silid at humakbang sa mga misfilled hall at sa wakas ay nakarating sa security bay ng maraming oras. Kumatok ang mga zombie sa barrier. Nagsisimulang matalo ang ilan sa grupo. Ngunit tumangging sumuko si Noah kay Hailey. Nakita ni Noah ang mga air duct at napagtanto niyang maaari siyang gumapang sa kanila upang maabot ang Admiral. Maingat na gumagalaw si Noah na sinusubukang huwag gumawa ng ingay hanggang sa tuluyang makarating sa silid ni Kiernan. Sa sandaling nagising, ipinaliwanag ni Noah ang sitwasyon kay Kiernan na ginising ang kanyang buong koponan at sinamahan sila. Samantala, inamin ni Tina siya ang nagpuslit ng parasite, isang board. Naniniwala siyang hindi karapat-dapat ang sangkatauhan ng pangalawang pagkakataon at gusto niyang mamatay ang lahat sa Arco. Inihampas siya ng galit na si Clay sa pader na nangangako ng pinakamasamang parusa sa kalaunan. Samantala, ang pangkat ni Nan ay lumipat sa koridor kung saan ang mga zombie ay patuloy na nagmamartilyo sa pintuan ng security bay. Isang malupit na putukan sa simula, ang mga tripulante ay naninindigan, ngunit ang mga zombie ay mabilis na umangkop at natutong umiwas sa mga bala at sumakay ng malapit para sa kamay na labanan ang ilang mga zombie na nagtik, at nagwasak sa kanya habang si Noah ay na-corner sa isang silid ng supply, binugbog ng malupit at itinapon sa lupa ng malapit nang matapos siya ng asul. Kinuha ni Noah ang isang lalagyan ng Moaxel at inihagis ito upang matuno ang katawan ni Blue at sinisira siya minsan at para sa lahat. Bumalik si Noah sa koridor nang makitang halos maalis na ang kanyang koponan. Nagpaalam si Kiernan kay Hailey bago nag-trigger ng pampasabog. Pinasabog ang sarili kasama ang kawan. Sa paniniwalang ang bangungot kay Noah, nagsimulang muling magsama-sama sina Clay at Susan hanggang sa masaksihan nila ang mga pinutol na bahagi ng zombie na gumagapang pabalik ng magkasama. Ang mga fragment ay nagsasama sa isang napakalaking mutant na nilalang na gumagamit ng kiyan at pinutol na kamay upang i-override ang mga kondado sa silid ng reactor. Ang barko ay nagsimulang manginig ng marahas, at ang computer ay nag-anunsyo na ang countdown sa bagong Earth ay mabilis na yumiikli. Napagtanto ng grupo ang totoong plano ng mga parasito mula pa sa simula. Nilalayon nitong sakupin ang kontrol ng barko, bumagsak sa bagong lupa at lipulin ang mga huling labi ng sangkatauhan.
Pagkatapos maglagay ng bagong flamethrower gamit ang moonshine, bumalik ang tatlo sa mga corridors, sinusunog ang bawat zombie na makakasalubong nila. Ngunit lumala ang sitwasyon. Ang horde ay lumaki ng husto sa laki dahil ang mga nahawahan ay nagsimulang magpalipat-lipat din ng iba pang mga pasahero na napagtatanto na sila ay mas marami. Inutusan ni Clay si Noah na iligtas si Hailey at tumakas sa isang pod habang sila ni Susan ay nananatili sa likod upang bigyan siya ng oras. Tumakbo si Noah patungo sa cryo chamber na agad na gin-icing sina Hailey at Arma gamit ang isang sandata. Mabilis na bumalik ang mag-asawa at muling sumama kina Clay at Susan habang nagtutulak silang lahat patungo sa mga escape pod. Ngunit nang malapit na silang makarating, biglang lumitaw ang napakalaking mutant zombie at pinatay si Susan sa lugar. Pinalabas ni Clay ang flamethrower sa halimaw, ngunit ang mga nilalang ay masyadong malakas at kinaladkad din siya pababa. Samantala, ang pagbibilang ng mga barko sa bagong Earth ay umaabot lamang sa 15 araw. Si Noah at Hailey ay tumakbo patungo sa pod. Isang dakot ng mga zombie. Ang humaharang sa kanilang daan, ngunit mabilis nilang ibinaba ang mga ito at patuloy na gumagalaw hanggang sa tuluyang makarating sa launch bay. Si Hailey ay umakyat sa pod habang si Noah ay nananatili sa likod upang simulan ang pagkakasunod-sunod ng paglulunsad. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang higanting mutant at diretsyong naniningil para sa kanya. Ibinaril ni Noah ang sistema ng pagsugpo sa sunog. Naglalabas ng makapal na hamog sa silid kahit bulag. Nagawa ng nilalang na hampasin si Noah, itinapon siya sa silid. Sa swerte, bumagsak siya sa tabi ng control panel ng pods at sinimulan ang sequence ng paglulunsad. Pagkatapos ay ipinatawag ang kanyang huling lakas. Inilalabas niya ang bawat patak ng moonshine fuel na natitira sa kanyang sandata, na sinusunog ang mga mutasayon hanggang sa parasite na lang ang natitira. Namimilipit bago ito tuluyang mamatay. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik si Noah sa pod kasama si Hailey. Bago ilunsad, may dumating na mensahe mula kay Clay na nagpaalam sa kanila bago mano-manong i-eject ang pod. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagkakasunod-sunod ng self-destruct ng mga arko, tinitiyak na ang bawat huling zombie at ang parasito ay mapapawi sa isang napakalaking pagsabog. Makalipas ang ilang sandali, ligtas na nakarating sina Noah at Hailey sa bagong Earth, ngunit halos agad-agad silang nakatagpo ng isang bata na gumagala sa malapit. Only to realize he's already infected habang sumusugod siya sa kanila, nakita nila ang isa pang higanting halimaw sa di kalayuan. Patunay na malayong matapos ang bangungot. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.